Ngayon, nais kong ipagpatuloy ang 24 na dibisyong ito, bahagi 6, at ngayon naman ang mga bantay pinto. At ang salita ng buhay para sa araw na ito ay nagmula sa 1 Kronika 9, versikulo 24 hanggang 27. Isa Kronika Siyam, versikulo 24 hanggang 27. Babasahin ko ito para sa iyo. Ang mga bantay pinto ay nasa 4 na panig, sa silangan, sa kanluran at sa hilaga. At ang kanilang mga kamag-anak sa kanilang mga nayon ay dapat pumunta tuwing 7 araw, paminsan-minsan upang makasama sila. Sapagkat ang 4 na pinunong bantay pinto ay mga Libita, may tungkuling ipinagkakatiwala at namamahala sa mga silid at sa mga kabangyaman sa bahay ng Diyos. At sila'y nagpalipas ng gabi sa paligid ng bahay ng Diyos dahil sila ang naatasan magbantay at sila ang namamahala sa pagbubukas nito tuwing umaga. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Kaya pinag-aralan natin ang tungkol sa 24 na dibisyon at sigurado akong natatandaan mo pa. Ang 24 na pangkat, lahat sila ay galing sa mga Levita, tama ba? Silang lahat ay mula sa mga Levita. Ang unang grupo ng unang tungkulin ng 24 na dibisyon o unang grupo ng 24 na dibisyon, masasabi nating ang mga Levita o ang mga manggagawa sa templo, tama ba? Manggagawa sa templo at ang pangalawa ay ang pari. Grupo, di ba? Grupong pari at ang pangatlo ay mga musikero. At nalaman namin na hindi lang sila basta mga musikero. Mas miyembro sila ng koro at orkestra, di ba? Kaya masasabi natin sa termino ngayon, praise team, di ba? At saka, pang-apat, na yun ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga gatekeeper. Tama ba? Mga bantay sa pintuan. Pero sa tingin ko, natural lang naman na isipin na bakit may mga gatekeeper, hindi ba? Ang mga bantay pinto ay maaari ding sabihing mga bantay pinto o bantay. At sa ating mga bansang ginagalawan natin, ang mga guwardya ng isang kondo, mga guwardya ng isang gusali, hindi sila, ibig kong sabihin, walay mataas at mababang uri ng tao ang nakatira. Pero ang mga gwardya sa mga kondo na ito o iba pang gusali, wala. Isang lubos na pinahahalagahan trabaho sa Malaysia, hindi ba? Kaya natural lang na mababawasan natin ang tungkuling ito ng mga bantay pinto, hindi ba? O iniisip na ito ay hindi gaano mahalaga kaysa sa ibang mga tungkulin ng 24 na dibisyon. Gayunpaman, gaya ng sinabi ko, ang ibig kong sabihin na ipakita ko na sa iyo ang 4 na grupo, 4 na tungkulin ng 24 na dibisyon, lahat sila ay nagmula, lahat sila ay para sa mga Levita. Tama ba? Ang mga Levita lamang. Kaya alam mo, sa kaso na kung hindi ka Levita, hindi ka maaaring maging bantay pinto. Tama ba? Ang bantay pinto ay hindi lamang isang hindi nararapat na trabaho o tungkulin. Hindi ito isang hindi gaanong mahalagang tungkulin. Pero ang tungkulin, ang kasing halaga ng iba, hindi ba? Antay na mahalaga, gayang iba pang mga tungkulin tulad ng mga manggagawa sa templo at mga pare at pinuri siyang lahat ng mga musikero. Kaya tingnan natuni ito. Isa Kronika, Siyam, versikulo 22. Sa 1 Kronika Siyam, talaka 22, sinasabi nito, lahat ng mga ito na napili na maging mga bantay pinto sa mga pasukan ay 212. Ang mga ito ay natala ayon sa talaang kanan sa kanilang mga nayon na siyang ipinalaga ni na David at Samuel na tagakita sa kanilang katungkulan bilang mapagkakatiwalaan. Kaya sinasabi nito na ang mga bantay pinto ay ang mga taong pinili. Tama ba? Sino-sino ang mga napili, hindi ba? Tulad ng ibang mga tungkulin ng 24 na pangkat, tanging ang mga Libita lamang ang maaring maging mga bantay pinto. Bukod pa rito, kahit sa mga Levita, ang mga bantay pinto ang mga taong pinili para sa partikular na tungkuling ito. Hindi ba? Yan ang sabi ng Biblia. Sila ang mga taong pinili, hindi ang mga taong kinuha ng grupo ng mga manggagawa sa templo at grupo ng mga pare at grupo ng pangkat ng mga nagpupuri. Tapos yung natira, oo, ikaw ang bahala sa gatekeeper. Hindi ganon. Sinabi ngang Biblia na sila ang piniling bayan sa mga Libita. Sa mga Libita. At kung titingnan mo ang isa Kronika,
26, talata 7 hanggang 8, ipinaliwanag nito kung bakit kailangan silang piliin. Isa Kronika 26, versikulo 7 hanggang 8. Sinasabi nito, ang mga anak ni Simayas ay sina Othni, Rafael at Obed, at Elzabod na ang mga kapatid na sina Eliu at si Makias ay mga lalaking mararahas, matatapang na lalaki. Tama ba? At lahat ng ito ay naa sa mga anak ni Abidom. Sila ay kanilang mga anak at ang kanilang mga kamag-anak ay mga lalaking may kakayahan at malalakas na kakayahan para sa paglilingkod. 62 mula sa Abidong. Ang salitang Hebreyo, ang ibig kong sabihin, ito ang talangkanan ng mga bantay pinto. Tama ba? At ang salitang Hebreo para sa magiting o may kakayahan ay gibor. Gayang nakita mo, maaring makita mong ito, medyo maliit lang, di ba? Medyo maliit ang mga pan, pero pwede mo. Sana makita mo ito. Si Har pala. Pasensya na, si Ako. Ang salitang Hebreo na ang ginamit na nangangahulugang hukbo o lakas o kapangyarihan. Hukbo o lakas. Hukbo bilang sundalo, tama ba? At lakas at kapangyarihan. At ang salitang Hebreo na tumutukoy sa lakas ay kuwach na nangangahulugang lakas at kapangyarihan. Ipinapakita nito na hindi basta-basta maaring maging bantay pinto ang sinuman, kundi iyong mga malalakas o iyong mga may pisikal na kapangyarihan, tama ba? Ibig kong sabihin, halimbawa, sa mga hukbo at mga sundalo, sila ay mga lalaking may kakayahan. Malalakas sila. Ibig kong sabihin, sa pangkalahatan, sila ay napili. Nagpatala sila para sa serbisyong pangalagaan ng kanilang mga bansa. At kabilang sa kanila, ang pulisya o hukbo. Pulis ng sundalo ang tawag. Anong tawag nila? MP, pulisya militar talaga. Pasensya na, pulis militar, ni ba? At ang pulisya na militar ay karaniwang mas malakas kaysa sa mga normal na sundalo. Tama ba? Mas malaki sila kaysa sa normal na sundalo dahil para, alam mo na, protektahan ang mga base o para protektahan ang mga tao mula sa mga sundalo at hukbong ito. Tama ba? Sa parehong paraan, ang mga bantay pinto, gaya ng ipinaliwanag ng pangalan, ay dapat nilang ingatan ang templo para protektahan nila ang mga bagay-bagay, diba? Kaya kailangan nilang maging malakas sa pisikal na aspeto. Kailangan nilang maging mas malakas at mas makapangyarihan kaysa sa ibang tao. Kaya nga sila ay mga piling tao. Hindi basta-basta kayang gawin ito ng kahit sinong Levita, kundi iyong mga may pisikal na lakas. Sila ang makapangyarihan at mas malakas kaysa sa iba, tulad ng isang MVP. Sila ang mga taong kayang gawin ang trabahong ito. Kaya maging sa mga Levita, ang mga bantay pinto na ito ang siyang mga pinili. Kung gayon, anong urin mga tungkulin ang ipinagkatiwala sa mga bantay pinto? Una, inaalagaan nila ang bahay ng Panginoon. Sila ang nangangalaga sa bahay ng Panginoon. Sinasabi sa unang Kronika 9, talata 23, kaya sila at ang kanilang mga anak ang may katungkulan sa mga pintuang daan ng bahay ng Panginoon, sa makatuwid bagay ang bahay ng tolda bilang mga dityos. Kaya ang mga bantay pinto na ito o mga bantay pinto sa NASB, kung minsan sila ay mga Diyos. Sila ang bahala sa pag-iingat at pagprotekta sa mga pintuan ng bahay ng Panginoon. Kaya ang templo, diba? At kung titingnan mo ang isa Kronika 9, talata 27, isa Kronika 9, talata 27, sinasabi nito, at sila'y nagpalipas ng gabi sa paligid ng bahay ng Diyos sapagkat sila ang naatasang magbantay at sila ang namamahala sa pagbubukas nito tuwing umaga. Kaya sa pamamagitan nito, maunawaan natin na ang templo ay hindi bukas sa loob ng 24 na oras, tama ba? Isinara ang templo sa gabi at muling binuksan. Sa umaga, di ba?
At ang mga bantay pinto na ito ay naon upang protektahan ang templo sa loob ng 24 na oras at isa sa kanilang mga tungkulin ay ang muling buksan ang pintuan ng templo, tama ba? Buksan mo ulit ang pintuan ng templo tuwing umaga, di ba? Pangalawa, sinasabi ng Biblia na pinoprotektahan nila ang kaban ng tipan. Pinoprotektahan nila ang kaban ng tipan. 1 Kronika 15, talata 23 to 24. 1 Kronika 15, talata 23 to 24. At sina Berekyas at Elkana ay mga bantay pinto para sa kaban. At sina Sabanias, Josaphat, Nathaniel, at Amasai, at Sakarias, at Benayas, at Eleazar, at ang mga saserdote ay humihip ng mga trompeta sa harap ng kaban ng Diyos. Sina Obed-Edom at Sakarias ay mga bantay pinto rin para sa kaban. Tama? Kaya sa mga bantay pinto, may mga taong nagbabantay at nagproprotekta sa mga pintuan ng templo. Ngunit gayon din, nariyan ang mga taong nagpoprotekta sa kaban mismo. Kaya pinoprotektahan nila ang kaban ng tipan. Kaya sinasabi nito sa atin na hindi lamang nila pinangalagaan o pinrotektahan ang templo, ngunit mas partikular ang kaban ng tipan. Ang kaban na nasa kabanal-banalang lugar ng templo ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos. At dito nagmumula ang salita ng Diyos, hindi ba? Ito ang lugar kung saan lumalabas ang salita ng Diyos. Kaya pag-isita mo, sa tinuod lang, ang mga magbalantay sa pultahan mao'y nanalipod sa templo. Tungod kay ang labing importante nga rason, mao nga ang arka sa kasabutan anaaman sa sulod ni ini. Ang kaban ng tipan na nagprotekta sa kaban ng tipan. At sa panahon ngayon, ang pagprotekta sa presensyang Diyos, ang salita ng Diyos, iyan ang pangunahing tungkulin itinalaga sa mga bantay pinto. Pangatlo, sinasabi ng Biblia, pinipigilan nila ang mga hindi banal at marumi. Kaya sinasabi nito sa atin na mula kanino, mula sa ano nila dapat protektahan ng templo, ang templo, di ba? Pinipigilan nila ang mga hindi banal at marumi. 2 Kronika, 23, talata 6. Sinasabi nito, ngunit walang sinuman ang dapat pumasok sa bahay ng Panginoon maliban sa mga pare. At ang mga libitang naglingkod, sila'y makakapasok sapagkat sila'y mga banal. Sinabi ng Diyos na ang mga pari at ang mga libitang naglingkod ay maaring makapasok sa templo dahil sila ay banal. Sa makatuwid, nangangahulugan ito na ang mga hindi banal ay hindi maaring pumasok sa templo. Dapat harangan o pigilan ang bantay pinto ang mga di banal na taong ito na makapasok sa templo o di banal na bagay, masasabi nating. Gayon din, kung titingnan mo ang 2 Kronika 23, talata 11, sinasabi nito, at kaniyang inilagay ang mga bantay pinto sa bahay ng Panginoon upang walang makapasok, na sa anumang paraan ay marumi. Kaya, isa pang bagay ay, ang mga marurumi o mga bagay na marurumi ay hindi maaaring pumasok sa ang bahay ng Panginoon, papasok sa templo ng Diyos. Kaya, sa panlabas na pananalita, binantayan ng mga bantay pinto na ito ang mga pinto sa buong araw upang mapanatiling malinis at ligtas ang santuaryo at upang maiwasan ang anumang maaaring makapinsala. Pagsamba sa Diyos. Gayunpaman, sa loob-loob nila, pinortektahan nila ang presensya ng Diyos at ang salita ng Diyos. Iyan ang kanilang tungkulin. Ayun ang dahilan kung bakit nila pinaprotektahan. Tama, kung magdagdag tayong isa pa, ibig kong sabihin kung titingnan natin ang mga Biblia, may iba pa. Mga tungkulin, iba pang maliliit at maliliit na tungkulin na ginawa sa mga bantay pinto na ito. Kaya tingnan natin ito. Sila ang namungulekta at nagpoprotekta sa mga kayamanan. Nangungulekta silang mga handog at pinoprotektahan ang mga kabangyaman. Halimbawa,
Kung titingnan mo ang 2 Hari 22, talata 4 hanggang 5. 2 Hari 22, bersikulo 4 hanggang 5. Sinasabi rito, pumaroon ka kay Hilkias na mataas na saserdote upang kaniyang mabilang ang perang dinala sa bahay ng kautusan na tinipon ng mga bantay pinto mula sa mga tao. Kaya sa ganitong diwa, ang tungkulin ng bantay pinto ay isang ingat yaman, hindi ba? O ang may dalang basket, ang may dalang basket na nag-aalok. Sila ang mga tao, sila ang mga taong nangungulektang pera, ang mga nangungulektang mga handog mula sa mga tao. At saka, sa totoo lang, dapat din silang manatili. At nang mangailangan ang mataas na saserdote ng ilan nito, bumababa siya papunta sa mga bantay pinto at kumuha ng pera. At oo, kumuha ka ng pera, di ba? Kaya sa ganitong diwa, ang mga bantay pinto ay mga ingat yaman din. Tama ba? Mga ingat yaman, di ba? Ingat yaman, ingat yaman, ingat yaman, pasensya na. Ingat yaman ng simbahan, di ba? At 2 Kronika 31, talata 14. 2 Kronika 31, bersikulo 14. Sinasabi rito, at si Kor na anak ni Imna na Levita na tagapagbantay ng pinto ang daan sa silangan ang namamahala sa mga kusang loob na handog sa Diyos. Tama ba? Upang hatiin ang mga handog para sa Panginoon at sa mga kabanal-banalang bagay. Kaya nakikita mo na itong si Kore na anak ni Imna, tama ba? Siya ang bantay ng pintuan dahil siya ang bantay ng pintuang silangan. Kaya siya ang bantay pinto. Pero siya ang namamahala sa mga kusang loob na handog na ito ng Diyos, tama ba? Mga kusang loob na handog ng Diyos. Kaya kapag dinala ng mga tao ang mga handog na ito, ang mga bantay pinto na ito ang siyang kukuha at tatanggap ng mga handog na ito. At gayon din, sinasabi nito na hatiin ang handog para sa Panginoon at sa mga kabanal-banalang bagay. Kaya naman trabaho talaga iyon ng ingat yaman, hindi ba? Nagbahagi sa ugnasa. Magdesisyon ka kung alin ang ialok para sa serbisyo, tama ba? Alin ang dapat itago para sa mga Levita at mga pari mamaya, di ba? At mga bagay na tulad nan. At pagkatapos, sa wakas, 1 Kronika 9, talata 26, isa Kronika siyam, versikulo 26, sapagkat ang 40 punong bantay pinto ng mga Levita ay nasa isang katungkulan na may pagtitiwala at sila ang namamahala sa mga silid at sa kabangyaman sa bahay ng Diyos. Kaya ang mga bantay pinto na ito, muli, ang namamahala sa mga silid. Kumusta naman ang mga silid na ito? Sigurado akong natatandaan mo pa ang templong ito ni Jerobabel, hindi ba? Ang mga silid sa loob ng templo ay mga silid para sa mga pare, mga silid para sa mga handog, mga silid para sa mga hayop na inialay, tama ba? Mga kwarto para sa mga kagamitan, di ba? Kaya ang mga bantay pinto na ito ay hindi lamang basta nagbabantay o nagbabantay sa mga pintuan ng templo, tama ba? Pero masasabi rin natin na nagpapatrolya sila noon, di ba? Nagpatrolya sa loob at sisiguraduhin nila na nasa loob ng bawat silid ang lahat ng gamit, di ba? At lahat ng mga hayop na inihayin at lahat ng mga handog na ito ay ligtas at maayos na iniingatan. At sila ang namamahala sa mga kabangyaman sa bahay ng Diyos. Kaya ang tatlong kasulatang ito na nangsasabi sa atin na bilang karagdagan sa tungkulin ng pangangalaga sa templo, binigyan sila ng Diyos ng tungkulin na pangasiwaan ang mga handog. Sa pangkalahatan, kung ang isang tao ay pinagkatiwala ang mag-ingat ng pera, siya ang pinakapinagkatiwalaan, hindi ba? Bagamat may mga pagtatamanyit, ibig kong sabihin may mga taong mapagkakatiwalaan. Karamihan ay maakamali, tama ba? Parang si Judas Iscariote, isa sa mga disipulo ni Jesus, di ba? Binigyan din siyang tungkuling pangalagaan ng kahon ng pera, ngunit kalaunan ipinagkatanulo niya si Jesus at ipinagbili si Jesucristo. Pero hanggang sa sandaling iyon, di ba? Hanggang doon, ipinagkanulo niya si Jesucristo. Yon ang dahilan kung bakit si Judas Iscariote ay binigyan ng tungkulin pangalagaan ang kahon ng pera ay dahil mahusay siya sa pagbibilang. Dahil itinuturing siyang mapagkakatiwalaan, di ba?
Sa parehong paraan, sa simula pa lang, sinabi natin na ang mga bantay pinto ay, hindi ba, sila ang mga taong hindi ka nais-nais? Hindi ba? Sila ang mga natitirang tao, alam mo na hindi kayang maglingkod bilang pare, na hindi kayang maglingkod bilang libita o manggagawa sa templo, na hindi kayang maglingkod bilang koro. Tama ba? Kaya ang trabaho na lang na natitira para sa kanila ay ang bantay pinto. Kaya hayaan na lang nila. Hindi naman, di ba? Kaya sabi ko, kailangan nilang maging malakas sa pisikal na aspeto, di ba? At kailangan din silang pagkatiwalaan ng mga tao. Kaya makikita natin na hindi sila ang mga taong hindi ka nais-nais o hindi sila ang mga taong naiwan, ngunit mahalaga rin sila tulad ng iba pang mga tungkulin. Tama ba? At sila ang piniling bayan para sa natatanging tungkulin ng Diyos. Pero alam mo, pagdating sa pagprotekta sa isang bagay o lalo na sa presensya ng Diyos at sa salita ng Diyos, sa palagay ko ay maaring maisip mo rin iyon. Pumasok sa isip ko ang talata sa Genesis 2, talata 15. Genesis 2, talata 15. At naisip ko, ito ang eksaktong mga tungkulin ipinagkatiwala kay Adan sa Hardin ng Eden noong siya ay nasa Hardin ng Eden. Sinasabi sa Genesis 2, versikulo 15, nang magkagayoy kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay siya sa halamanan ng Eden upang ito'y linangin at ingatan. Alam mo na wala sa screen ang salitang Hebreyo para sa cultivate, pero parang yada lang, di ba? Ibig sabihin, pagsamba, di ba? Pasensya na, abad na ang ibig sabihin ay sumamba, tama ba? Ngunit ang salitang Hebreo para sa bantay ay shamar. Nasa screen yan na ang ibig sabihin ay protektahan at ingatan, tama ba? Ang ibig sabihin nito ay protektahan at ang ibig sabihin nito ay ingatan. Kaya sa panlabas na anyo, inutusan din si Adan na protektahan ang hardin ng Eden. Tama ba? Mula sa ano? Mula sa parehong bagay. Sinabi ng Diyos na ang mga bantay pinto ay dapat protektahan ang templo mula sa mga hindi banal at marurumi, hindi ba? Kaya si Adan ay binigyan din ng utos na protektahan ang hardin ng Eden mula sa mga hindi banal at marumi, tama ba? Gayunpaman, alam natin na ang tungkuling iyon ay nabigo siya sa tungkulin dahil nakita natin iyon. Maya-maya, pumasok ang ahas at nakipag-usap sa babae, di ba? Ngunit, iyon ang panlabas na utos at kaayusan. Pero paano naman si Yud? Nang sabihin ng Diyos, ang Panginoon ay kinuha ang Diyos ang lalaki at inilagay siya sa halamanan ng Eden upang ito'y linangin at ingatan, ang Diyos hindi lamang nag-utos sa pisikal na diwa na kailangan mong ingatan at protektahan mula sa masasama at di banal. Ngunit, sa kalooban o espiritual na aspeto, si Adan ay inutusang manatili sa presensya ng Diyos at gayon din sa salita ng Diyos. Iyon ang utos niya. Iyan ang tungkuling ipinagkatiwala ng Diyos kay Adan sa Hardin ng Eden. Maging ang iyong tungkulin ay panatilihin ang presensya ng Diyos. Ang tungkulin mo ay sundin ang salita ng Diyos. Gayang sabi ko, nabigo siya sa tungkuling ito nang pumasok ang ahas at palihim na pumasok sa Hardin ng Eden. Ngunit kalaunan, siya rin, si Adan, ay nabigo ring tumupad. Ang espiritual na pandaman na ito, ang karamdaman sa espiritual na kahulugan, hindi ba? Sabi ng Diyos, sundin mo sana ang aking utos, tuparin mo ang aking salita. Tama ba? Panatilihin ang aking presensya. Pero maya-maya, umalis na si Adam. Tumatakas siya palayo sa presensya ng Diyos, hindi ba? Sinabi ng Diyos, "Nasaan ka, Adan?" Hindi naman sa may untayong lonton, hindi naman sa hindi alam ng Diyos kung naasan si Adan. Ngunit tinatanong ng Diyos ang kanyang espiritual na kalagayan, espiritual na lokasyon. Naasan ka? Nasa akin ka? Nasa loob mo ako? Nasa ilalim kita na yon. Nasaan ka? At ito rin ay para sinabi iyon ng Diyos upang tuparin ang salita ng Diyos numit sinuway niya ito.
Nilabag niya ang salita ng Diyos, hindi ba? Naniniwala ako na kaya nga ang isa sa mga tungkulin dapat gawin ng 24 na dibisyon ay ang protektahan dahil nasira na iyon noong una. Para mabigyan ang Diyos ng ganap at wastong paglilingkod, wastong pagsamba, nais ng Diyos na ibalik at mabawi ang lahat ng nawala sa atin noong simula. Tama ba? At gusto naming ibalik ang lahat sa dati. Kung titingnan mo ang pahayag 22, talata 7, pahayag 22, talata 7, maayron ding iba pang mga kasulatan. Ngunit, tingnan lamang ang isang talata. Sinasabi nito, at narito, ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang nakikimid, ang salitang propesiya nga aklat na ito. Ang salitang Griego para sa init ay pereyo. Sigurado akong maraming beses mo nang narinig yan dati. Ang salitang Griego na tereyo ay nangangahulugang protektahan at ingatan. Sinasabi ng Diyos na mapalad ang taong mag-iingat at magpoprotekta. Tama? Sino ang poprotekta? Ang sabi ko, di ba? Ang propesiya ng aklat na ito. Sa uli, ang hinahanap ng Diyos, ang taong hinahanap niya ay yaong masasabi kong maglilinang at mag-iingat nito. Parang utos lang din na ibinigay ng Diyos kay Adan, di ba? Nabigo si Adan. Kaya hinahanap ng Diyos ang naipanumbalik na si Adan sa mga huling araw. At ang mga tungkuling ito ay atin upang protektahan ang salita ng Diyos, upang panatilihin ang salita ng Diyos. Tungkulin natin na protektahan ang templo, hindi ba? Kailangan nating protektahan ang ating sarili sa pisikal at espiritual na aspeto ng sabay. Hindi tayo maaring pumiling isa lamang at pinoprotektahan ko ang espiritual na templo, kaya hindi ko kailangan protektahan ang simbahang ito. Hindi, kailangan natong gawin ang pareho, hindi ba? Dahil ganun ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng 24 na dibisyong ito, sa pamamagitan ng mga tungkulin, pinamumunuan ng mga bantay pinto ng 24 na dibisyon, tama ba? Kailangan nating alagaan ang simbahan. Physical, di ba? Mahalaga iyan. Ngunit kasabay nito, kailangan din natin pangalagaan ang espiritual na templo. Kailangan natin panatilihin ang presensya ng Diyos at panatilihin ang salita ng Diyos na nasa atin. Kaya, mahal ko mga kapatid, dalangin at pagpapalain ko kayong lahat sa pangalan ng Panginoon na alam natin ang lahat ng ito. Tama ba? Alam namin ang lahat ng ito. Ngunit naway, tunay tayong maging mga espiritual na bantay pinto mula ngayon. At protektahan natin ang simbahang ito, hindi ba? At pangalagaan natin ang presensya ng Diyos na nasa simbahang ito. At pangalagaan natin ang salita ng Diyos na nasa simbahan, di ba? Pero, ingatan din natin ang presensya ng Diyos na nasa buhay mo. At iyon nga, pangalagaan natin ang salitang Diyos na nakatanim sa iyong puso. Tama ba? Iyan ang paraan upang protektahan ang templo. At ipinagdarasal at pinagpapala ko iyon, naway ang lahat ng kongregasyon ng Lord's Covenant Church na narito at sumasali online ngayon ay makatanggap ng ganitong pagpapala at maging tunay na mga bantay pinto. Pinoprotektahan niyan ang presensya ng Diyos at ang salita ng Diyos sa iyong buhay at sa simbahang ito, at sa lipunang ito at sa bansang ito. Amen? Amen. Medyo may pagkaligaw ito, pero gusto ko lang sabihin. Minsan, naliligaw ang pagkakaintindi ang mga tao na ang simbahan na tungkol sa simbahan, ang simbahan ay hindi pampublikong lugar. Tama ba? Ang simbahan ay hindi isang pampublikong lugar, kundi isang pribadong lugar, ari-arian. Gayunpaman, ang serbisyo sa simbahan ay isang pampublikong serbisyo, hindi ba? Kaya simbahan, ang ibig kong sabihin, hindi naton dapat hayaan ang kahit sino na basta na lang pumasok o pumasok sa simbahan anumang oras ng araw, di ba?
Mali yan. Pero kung para sa serbisyo publiko, dapat tayong mag-imbita, dapat tayong magbukas sa lahat na lumapit o tumanggap ng biyaya ng Diyos, di ba? Kaya, ang simbahan ng Diyos ay hindi isang pampublikong lugar. Hindi tayo dapat magbukas para sa kahit ano o sa lahat ng bagay o ng walang anumang proteksyon. Kaya mas sinasabi ng Diyos, ingatan ang templo. Isara ang templo sa gabi. Kaya sana kung mayroong kayong ibang pagkakaintindi, kakaibang pagkaunawa tungkol sa simbahan, sana ay unawain ninyo sa ganitong paraan na ang simbahan ay hindi isang pampublikong lugar. Pero ang paglilingkod sa simbahan ay isang pampublikong serbisyo, di ba? Okay, sa wakas, konklusyon na ng 24 na dibisyon, di ba? Konklusyon ng 24 na dibisyon. Simula nang matuto tayo tungkol sa 24 na dibisyon, marami ang nagtanong, bakit 24? Anong ibig sabihin ng 24, di ba? Kaya ang 24 na dibisyon ay kumakatawan sa lahat ng mga simbahan. Ang 24 na dibisyon ay kumakatawan sa iyo at sa akin. Masasabi ko, di ba? Ang bilang 24 sa 24 na division ay maaring maunawaan bilang doble ng bilang 12, hindi ba? At ang bilang 12 sa lumang tipan, ang oras ay ang bilang ng nagsasaad ng isang bansa, ang Israel, dahil ang Israel ay binubuo ng 12 tribo, hindi ba? Kaya ang 24 na dibisyon ay maaring maunamaan bilang doble o na bilang 12, ang 12 tribo, tama ba? Pero kung titingnan natin ang aklat ng pahayag, ang bagong tipan, at lalo na ang aklat ng pahayag, mayroong 24 na matatanda. Tama ba? 24 na matatanda. At ang 24 na matatandang ito ay kumakatawan sa lahat ng mga simbahan. Tama ba? Lahat ng mga simbahan. Dahil ito ang kombinasyon ng 12 tribo na kumakatawan sa simbahan noong panahon ng lumang tipan at 12 disipulo ni Hesus Kristo na kumakatawan sa mga simbahan ng bagong tipan. Panahon ng tipan, tama ba? Kaya 24 na matatanda ang kumakatawan sa lahat ng mga simbahan sa panahon ng luma o bagong tipan. Tama ba? Sa pinadayag 4 usa, wala ay ubang nga upat ka mga ansyano muyukbo sa iyang atubangan sa trono, ug musimba kaya niya nga buhi sa walay katapusan, at ihahagis ang kanilang mga korona sa harap ng trono na magsasabi, kung gayon, ang 24 na matatandang ito sa bagong tipan sa aklat ng pahayag ay kumakatawan sa lahat ng mga simbahan. Tama ba? Gayunpaman, tingnan natin kung anong tungkulin ang ibinigay sa 24 na matatanda. Tama ba? Sinasabi sa pahayag 4, versikulo 10, dapat nilang sambahan ang Diyos, hindi ba? Sila ay dapat sumamba sa Diyos. Ang 24 na matatandang ito ay luluhod sa harap niya at sasamba sa kaniya na nabubuhay magpakailanman. Gayon din, kung titingnan mo ang pahayag 5, versikulo 9 to 10, sinasabi nito, at sila'y umawit ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo para sa Diyos ng iyong dugo. Mga lalaki mula sa bawat tribo, wika, bayan at bansa, at ginawa mo silang isang kaharian at mga saserdote sa ating Diyos, at sila'y maghari sa ibabaw ng lupa. Kaya ang 24 na ito, kaya gaya ng nakikita naton, ang 24 na matatanda ang dapat sambahin. Tama ba? Sambahin siya. Ano ang pangunahing tungkulin ng 24 na dibisyon noon? Bakit ang 24 na dibisyon? Ibinigay ang istruktura ng 24 na dibisyon, ang maglaan, ang magkaroon ng wastong paglilingkod sa Diyos, hindi ba? Natutunan natin na tuwing may muling pagkabuhay, tuwing may reformasyon, sinisikap ng mga tao ng Israel na muling buuin, muling itatag ang 24 na pagkakabahagi sa kanilang mga sarili upang makapaglingkod ng maayos sa Diyos. Kaya, ang wastong pagsamba. Kaya 24 na dibisyon ang istrukturang nagbibigay ng wastong paglilingkod na ito, at 24 na matatanda ang kanilang tungkulin din ay sambahin ang Diyos sa makatuwid, bagamat
Noong panahon ni Haring David, nang unang maitatag ang 24 na dibisyon, walay konsepto ng 24 na matatanda, tama ba? 24 ang ibig kong sabihin, ito ang sinusubukan kong ipaliwanag. Ang 24 na matatanda ay isang bagong testamento na pag-unawa, hindi ba? Dahil ang 12 disipulo ni Hesukristo ay lumitaw lamang sa Biblia noong panahon ng bagong tipan, di ba? Kaya hindi natin masasabi yan. Ang 24 na dibisyon at ang bilang na 24 sa 24 na dibisyon ay kumakatawan sa 12 tribo at 12 disipulo ni Hesukristo. Dahil wala roon ang 12 disipulo ni Hesukristo noong panahong iyon, tama ba? Kaya masasabi lang natin na doble ito sa 12 tribo. Ngayon pa man, kapag tiningnan natin ang kanilang mga tungkulin at ang kanilang mga pangunahing layunin, tama, maunawaan natin kahit papaano ang 24 na dibisyong ito ay nauugnay sa 24 na matatanda. Tama ba? Hindi naman pareho, pero konektado sila, di ba? Kaya ang 24 na dibisyon ay kumakatawan sa 24 na matatanda, tama ba? 24 na matatanda at ang 24 na matatanda ay kumakatawan sa lahat ng simbahang kinabibilangan natin ngayon. Sa makatuwid, ang 24 na dibisyong ito ay kumakatawan din sa lahat ng mga simbahan na kinabilangan mo at ko. Kaya, ang pangwakas na konklusyon ay, sa makatuwid, ang tungkuling ibinigay sa 24 na dibisyon ay ang mga tungkuling ibinigay sa iyo at sa akin, hindi ba? Huwag po sana ninyong isipin na, naku, tungkulin nila iyan. Yan ang istrukturang mayroon sila, hindi ma. Ngunit naniniwala ako na sinasabi ng Diyos, gusto mo bang magkaroon ng isang muling nabuhay na simbahan? Gusto mo bang mabuhay muli ang serbisyo? Kung gayon, ibalik ang istrukturang ito ng 24 na dibisyon sa inyong simbahan sa inyong paglilingkod. Sa pamamagitan niyan, maaring maibalik natin ang serbisyo. Buhayon muli ang pagsamba sa simbahan ng tipan ng Panginoon. Umaasa ako at dalangin ko na naway magtulungan tayo upang maibalik hindi ang pisikal na bahagi nito, kundi ang espiritual na bahagi ng 24 na dibisyon sa simbahang ito, upang ang ating paglilingkod at pagsamba ay ituring ng Diyos bilang paglilingkod, bilang pagsamba sa espiritu at katotohanan, upang malugod ang Diyos sa ating paglilingkod at pagsamba. At sa makatuwid, dalangin ko na pagpalain ng Diyos, ibuhos ng Diyos ang kayang mga pagpapala, ibuhos ng Diyos ang kayang patnubay. Naway ibuhos ng Diyos ang kanyang dakilang tagumpay sa iyong buhay at sa aking buhay at sa simbahang ito. Amen. Amen.